So, ang napanood nyo po sa video lang, so ngayon nakikita nyo ako ngayon na ito nagsasalita live. Ayan. So, isa rin po ako sa mga sabihin natin na pamanahan din po ng buhay ng kahirapan. Hindi naman natin yan minamasama. Pinanganak tayong mahirap, dapat nga magpasalamat tayo. Kasi kung tayo po ay magtagumpay sa buhay, mas ramdam po natin yung tagumpay. Alam nyo po yung salitang success, ano po yan nanggagaling po yan sa bibig ng taong nagsakripisyo. No? Nanggaling po yan sa bibig ng taong may tinitiis, may pinagdadaan ng hirap. Kaya nga pagkatapos ng hirap na yon at sinasabi niya, salamat sa Diyos, nagtagumpay ako. Diba? Napagtagumpayan po natin. Alam niyo po kung pinanganak po tayong mayaman, hindi natin masasabi yun. Kasi hindi naman tayo dumaan sa mga matitinding pagsubok na katulad po ng mga mahirap. Na iisa po ang ating kinabubuhayan dito sa mundo. Pero madalas, no, maraming pagkakataon na gusto nating gawin at lumaban, kaya lang maraming pagkakataon na gusto natin pero wala tayong magawa. Dahil yun lang po ang kaya po ng ating kaisipan. Yun lang po yung ating pong magagawa kasi hindi naman po tayo pwedeng gumawa ng higit pa doon sa ating kaalaman. Ganun din po sa pagkita, hindi rin po tayo kikita ng higit pa doon sa ating kaalaman. So, ibig sabihin, kung ano yung kaalaman natin, kung ano yung karunungan natin, yun lang din po ang ating pong kinikita sa araw-araw. Sa madaling salita, kung ano yung ating pag-iisip, siya lang din po ang laman ng bulsa. Kung ano utak, yun ang laman ng wallet. Kung ano utak, yun ang buhay ng mga anak. Kung ano utak natin, yun ang buhay ng ating asawa. Kung ano utak natin, yun po yung ating tinitirahan na tahanan. No? Kung ano utak natin, no? Kung sapat, sapat tayo dito. Pag kulang, lagi rin tayong kulang sa ganito. Kaya po, ako po nagsisikap po ako na hindi lang po ako makapag-usap ng tao na mapuntahan ko sa bahay, imimit ko sa isang lugar. Sinika po namin, awat tulong ng Diyos, may isang tao, ayan si Upline Neil, na ginamit ng Diyos na hinatid sa akin dito ni Upline Jason Isminia para po mabuksan ang ganitong programa na makakapagsalita po ako at maririnig nyo ako ngayon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas maging sa buong mundo. Ayan. So, isang dating wala ng pag-asa, no, na nabigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay. Ayan, nagsimula lang po ako sa sakit na psoriasis. Tapos, napalakas yung aking katawan, ang aking kalusugan, no, ng First Vita Plus, yung aking immune system na pinakasundalo at pinakadoktor na lagay ng Diyos sa aking katawan. So nagkaroon po ng epekto itong First Vita Plus sa aking immune system. Nung lumakas yung resistensya ko, so nagkaroon po ng pagkakataon na yung aking pong katawan nagagamot ngayon ng aking immune system. Kaya kung mapapansin nyo po sa aking pong itsura ngayon, yung dati pong may psoriasis, na merong galis aso, awat tulong ng Diyos, ayan po, no, gumaling po ako, pinagaling po ako ng aking immune system na ginamit ng Panginoon na instrumento. At ang good news pa doon, no, ginamit instrumento ang bagay na First Vita Plus na para lumakas yung aking gamot at sundalo ng aking katawan. Kaya po, hindi matanggap ng marami na ang First Vita Plus ay gumagaling ang sakit. Hindi naman siya talaga totally gamot. Siya po ay nagpapalakas ng ating resistensya. Dahil nga mayaman sa vitamins,
minerals, micronutrients, fiber, antioxidants, at saka yung tinatawag na phytochemicals na kung saan po kompleto siya na kombinasyon na sinusupply po ng sa ating pong katawan, na kung saan lumalakas ang ating resistensya, na yung resistensya na yun po ang nag-repair ngayon doon sa ating sakit sa iba't ibang parte ng ating katawan, no? Sa lahat ng ating organs. Okay po, kaya napakalaking tulong po dito. At ang good news, hindi ko akalahin, no, na pati pala kabuhayan, yan, pati kabuhayan sa araw-araw, pwede palang i-repair. Grabe talaga, hindi lang immune system ang pinapalakas ng ating programa ng First Vita Plus, pati pala yung ating pong kabuhayan, yung bulsa, di ba? Na dating binata tayo, na dating dalaga pa lang noon ang mga kababaihan, kulang na ang sweldo, naghihirap na ang buhay kahit binata at dalaga. Natural, wala ka namang dinagdag sa sweldo mo, nag-asawa ka. Natural, lalo kang maghihirap sa buhay. At bukod pa doon, no, nagdagdag ka ng gastos, di ba? Hindi maiwasan, siyempre mag-asawa, no, magtatabiyan. Hindi maiwasan, mabubuntis ang babae. Madadagdagan kayo ngayon ng gastos, siyempre, no, magagatas yan, ang daming kailangan dahil sa bata, may diaper pa, so napakarami pong kailangan. So nadadagdagan yung gastos, pero ang sweldo hindi naman nagbabago. Diba? Kaya pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Yung pagmamahalan napapalitan ng pait. Yung tamis napalitan ng alat. Bakit? Kailangan mong lumayas. Layasan mo ang pamilya mo mula Pilipinas, pupunta ka ng Saudi, pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng Hong Kong, pupunta ka ng Singapore, para lang mabuhay, para lang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang pamilya. O di ba? So nakakatuwa, bakit? No? Na meron palang programa na ganito. Na First Vita Plus, no? Palalakasin ang resistensya, pagagandahin ang buhay ng pamilya. Kaya isa lang po ang lagi kong sinasabi sa tuwing ako ay nagsasalita. Ito po ang lagi kong sinasabi. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi. Okay? Sa mga hindi pa ganon na ako ay nakikilala, ang pangalan ko po ay Jun Alcorcon. So Tubong Cebu po ako, Laking Laguna. Ayan. So nakakatuwa, bakit ako po ay 38 years old na ngayon. Hindi ko pala kailangan tumanda. Hindi pala kailangan pumuti ang buhok ko. Hindi pala kailangan na ako ay kumulubot na para matikman ko, kapatid, ang pangarap, yung pag-asa na bigay po ng Diyos po para po sa lahat ng tao. Ang problema lang, maraming tao, hindi naman nila ito pinili. Mas pinili po nila yung dati ng kagawian ko, anong buhay na minana na sa mga magulang. Na bawat isa sa atin po, meron tayong kalayaan, meron tayong choice. Sana po, wag po tayong manatili kung ano lang po yung ating nadadatnan. Kung ano lang po yung pananaw po na nadatnan natin, kung ano lang po yung ipinapakita po sa ating na alam naman natin na tumatanda na ang ating mga magulang, ang ating lahi sa pagtatrabaho, na hanggang ngayon, kapatid, hindi nila mapatunayan na pwedeng umasenso at maging milyonaryo po sa pagtatrabaho lamang. Dahil lagi nating tatandaan, no work, no pay. Dapat lagi kang malusog, dapat lagi kang malakas, dapat lagi kang bata, dapat lagi kang masigla. Kasi once na hindi ka pumasok dahil nagkasakit ka, no? So wala kang kita. Pag naubos yung sick leave mo, wala ka na rin kita. Pag tumagal pa yung sakit mo, wala kang ipon, kawawa ka na. Diba? Sarili mo hindi mo naasahan. Lalo naman yung mga taong umaasa lang din sa'yo. Di mahihirapan ka sa buhay kapag dumating sa pagkakataon na ikaw po ay meron ng nararamdaman. Okay? So, ayan po, syempre nagkaroon ako ng
masayang pamilya dahil laging magkasama. Hindi ko kailangan mag-abroad, hindi ko kailangan umalis. Kung aalis man ako, 1 araw, 2 araw lang, bumabalik na agad ako. So nakakatuwa po bakit nililipad ko, no? Sumasakay ako ng eroplano, Luzon, Visayas at Mindanao, nagpupunta ako sa ibang bansa, pero bumabalik lang din kaagad. Marami po ngayon, okay, pupunta ng abroad, babalik after 1 year, pupunta ng abroad, babalik after 3 years, masaya nung umalis, magulo nang bumalik, umalis 2 anak, umuwi 3 na. Diba? So, nakakalungkot bakit, no? Imbis po mabago ang buhay, marami po, no, nawasak ang buhay ng pamilya. Nasira ang mga pangarap, hindi lang pangarap ang nasira, pati po buhay ng pamilya, pati buhay ng mga anak. Yan ang epekto ng mga taong sarado ang pag-iisip, mga duwag, mga tamad makinig, no? Bumabase na lang sa mga naririnig, no? Okay, hindi masikap sa pag-aaral para malaman ang buong katotohanan, na para wag mailigaw ng mga tao na puro lang din duda at puro takot, na kung saan kapag naghirap ang buhay mo, yung mga taong pinaniniwalaan mo, mahirap din ang buhay, doon ka lang nagbabase sa napapakinggan mo sa kanya. Sinabi lang sa'yo, masama ang networking. Sinabi lang sa'yo, ang networking ay lukuhan. Inaniwala ka na kaagad. Hindi mo inaral dahil tamad kang mag-aral, tamad kang makinig. Ang gusto mo lang maniwala. Pero ang katotohanan, yung pinaniniwalaan mo, isang kasinungalingan. Okay? Kaya kailangan lagi po tayong nakikinig ng mabuti. Okay po? Ayan, salamat sa Diyos dahil may First Vita Plus. No? Kasi po totoo, gaya ng sinabi ko, dahil kung wala, no, mamamatay ako sa sweldong hindi talaga kasya, na ang katotohanan ay pinagkakasya lang naman talaga. Huwag po tayong magplastikan. Yun ang totoo. Pinagkakasya lang natin, no? Kaya nga yung tinutulungan natin hanggang pamilya lang eh. 'Di ba? Magulang natin pinapabayaan na natin. 'Di ba? Yung unang pamilya mo pinapabayaan mo na. Dahil alam na alam mo yung sweldo mo hanggang sa anak mo lang, hanggang sa asawa mo lang. Ha? Madalas kulang nga eh. Pinipilit mo lang pagkasyahin. Ang nakakalungkot, pinag-aral, pinalaki ka, hanggang sa namatay ang magulang mo, ha? Dumadaing, humihingi, lumalapit sa'yo, humihingi ng tulong, pero binigo mo hanggang mamatay. Dahil ang hirap ng buhay. Sana nakikinig ka ngayon. Sana naintindihan mo to ang ibig kong iparating. Walang masamang maging mahirap. Huwag ka lang gagawa ng masama. At wala ring masama ang maging mayaman. Huwag ka lang din gagawa ng masama. Parehas lang kapatid, talinuhan mo na lang kung anong gusto mo. At lagi nating tatandaan, kung mapalad ang binibigyan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung mapalad ka na mahirap ka, na hindi ka gumagawa ng masama, mas mapalad ang taong mabuti na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mas masarap kapatid, yung mabuti kang tao na mayaman ka pa. Mas marami kang matutulungan, mas marami kang magagawa. Diba? Kung pipiliin mo maghirap ka, okay lang. Huwag ka lang mangutang na hindi ka magbabayad. Kung pipiliin mong maghirap ka, huwag mo lang iisip sa utak mo na pagtanda mo, iaasa mo yung sarili mo sa iba. Dapat hanapin mo yung sarili mo ngayon na malakas. Huwag mong titingnan yung iba na maghahanda para sa'yo. Ikaw maghahanda ngayon sa iyong pagtanda. Kailan ka maghahanda? Gamitin mo ang iyong kabataan. Diba? Huwag natin isip yung utak natin na gagamitin natin yung mga taong aasahan natin pagdating ng panahon. Na ikaw ang dapat asahan mo ngayon, yang sarili mong batang katawan, yang sarili mong malakas na yan ang asahan mo pagdating ng araw. Kaya ikaw mamimili, gusto mong yumaman, huwag kang gagawa ng masama.
walang masama. Gusto mong maghirap, huwag ka rin gagawa ng masama. Wala ring masama. Pero ang hirap na nga ng buhay, utang ka ng utang, hindi ka marunong magbayad, masama yun. Nangungutang ka, hindi ka magbabayad, nangluluko ka ng kapwa mo tao. Dahil ang utang ay utang, dapat bayaran. Paano ka bubuti kung ganyan ang magiging buhay mo hanggang sa ikaw ay tumanda? Di ba? Kapatid, paano ka gagawa ng mabuti kung ngayon pa lang umaasa ka na sa pagtanda mo na may gagawang iba para sa'yo pagdating ng araw? Mahirap na umasa sa mayaman. Mahirap din umasa sa kapwa na mahirap. Bakit? Ang pinakamagandang asahan, alam mo sino? Ang Diyos at ikaw, sarili mo. Diba? Kaya magsikap tayong makinig, matuto, para mapaganda natin ang buhay natin, para maging huwaran tayo sa maraming tao na nakikinig sa atin, na nakakakita sa atin, na ang buhay po natin gumaganda, na mula sa kahirapan gumaganda, nagiging huwaran tayo, ginagaya yung ating buhay. Maraming natututo, maraming gumaganda ang buhay, maraming dating nangungutang na hindi na nangungutang, maraming dating nangungutang lang na ngayon marunong nang magpautang din sa iba. Di ba? Yun ang pinakamasarap, kapatid. No? Nasa sayo na. Ikaw nang bahala, pumili. Walang masama, uulitin ko, ang maging mahirap. Huwag kang magnanakaw sa oras ng kagipitan. Lalo na sa panahon ngayon, no? Sa panahon ngayon, ganitong gipit ang mga tao. Nako kapatid, no? Marami po ngayon lalabas na mga tao na magsasamantala dahil sa sitwasyon, dahil walang sweldo, walang kinikita, di ba? No? Takot magutom. Yan ang problema ngayon. Kaya dapat, no, wag natin hayaan na maulit itong ganitong pagkakataon, no? Loobin ng Diyos pag nalampasan natin tong sistema na to, yung nangyayari na salot ngayon. Pag ito nalampasan natin, magsikap ka na. Dapat ang tamad magsikap na, no? Yung mga umaasa, gumalaw ka na. Dahil tingnan mo yung inaasahan mo ngayon, maaasahan mo ba? Wala nga siya trabaho. Wala nga siyang kinikita eh. Hindi mo rin maaasahan ngayon. Ang problema, yung inaasahan mo, walang maasahan, ikaw asa ka din. Paano buhay mo ngayon? Diba? Maaaburido ang ulo mo ngayon. No? Malulungkot ka ngayon, mag-iisip ka, ano gagawin? Diba? Kaya kung bibigyan tayo ulit ng pagkakataon ng Panginoon, pagkatapos nito, mga kasama, mga guest na nakikinig ngayon, no? Magsikap na tayo. Mabuti yung meron tayong inaasahan, okay lang yun. Pero dapat kapatid, kapag yung inaasahan mo at hindi mo na maasahan, sana maasahan ka rin. Diba? Dahil kawawa naman yung inaasahan mo. Tapos aasahan mo pa. Hindi nga makaalis ng bahay yan. Hindi nga makagalaw yan ngayon. Diba? Anong gagawin? Kaya magsikap tayong lahat. Yun yung gustong iparating ngayon, na bawat tao magiging masikap na. Diba? Tawag sa atin to ngayon. Diba? Pananawagan nito ng ating Panginoon na dapat lahat magsikap. Diba? Lahat, no, magnasang mabago ang sarili, mabago ang buhay para lahat tayo makatulong makagawa ng kabutihan. Okay po? Ayan no, ang masakit walang ipon. At ang pinakamasakit, may utang pa. Walang trabaho, may utang ka pa. Ang hirap nun. Di ba? Sana po naintindihan po natin ang pagkakataong ito. Tandaan natin kapatid, kung bakit ang hirap-hirap ng buhay ng maraming Pilipino ngayon. Alam nyo po ang isang dahilan? Ito sasabihin ko sa inyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao, kung bakit naghihirap ang buhay at bakit mahirap, no? Hindi dahil walang pinag-aralan, dahil isa ako dun, elementary graduate ako. Kundi marami sa tao ngayon tamad makinig, tamad mag-aral tungkol sa buhay. Ang sipag mag-aral ng kung ano-ano. O tingnan mo sarili mo, ang dami mong alam. Pero pagdating dito, tingnan mo laging kulang. Diba? Ang dami mong skills. Diba?
O, pagdating sa pangangailangan sa buhay, laging kulang. O, di mag-isip ka, kapatid. Di ba? Gusto mo magkaroon ka nito, magkaroon ka ng sobra nito, aralin mo to. Hindi yung gusto mo lang, yung gusto mong aralin, wala naman kulang naghihirap na buhay Di aralin mo to. Di ba? Aralin mo buhay. Dahil tandaan natin sa buhay ng tao, lagi natin kailangan nito. Di ba? Masama ka naman tao kung gusto mo lang lagi kang libre. Sasakay ka ng jeep, libre. Tama, pupunta ka ng palengke, gusto mo, yung kukunin mo mga bagay doon, libre. Puro na lang libre. Kailangan natin ito, kasangkap talaga sa buhay ito. Dapat mapag-aralan po natin mga kasama, na tayo po ay matutong kumita, na higit pa doon sa ating kailangan. Bakit? Kung gusto mo makatulong sa kapwa mo, kailangan talaga na sumobra ka ng income mo. Then mahirap tumulong na wala ka. Magyayabang lang tayo nun. Magkukunwari tutulong. Di ba? Mahirap tumulong yung wala kang itutulong. Puro ka na lang daldal nun. Di ba? Magaling ka na lang magsalita, pero ang katotohanan, hindi mo naman kayang patunayan sa sarili mo yung sinasabi mo na gusto mong makatulong. Di ba? Anong gagawin mo dyan sa kaalaman mo? Hindi nga nagpupudos na magandang buhay sa'yo. Ipagpipilit mo hanggang sa tumanda ka. Mag-isip ka. Walang masama magbago ng linya. Kung yun ang paraan para mabago buhay mo, gawin mo. Di ba? Ako hindi ko to linya para magsalita. Pero eto nakikita ko halos lahat ng yumayaman nagsasalita. Nagtuturo tungkol sa buhay. Di kung ito dito ko aasenso, ba't hindi ko linyahin? Yun nga mga teacher dito, nilinya nga maging DH, maging katulong sa abroad. Linya ba nila yun? Hindi nila linya yun. Yung doktor nga sa Pilipinas, nasa London. O ano ginagawa sa London? Naguhugas ng puwit, caregiver. Nilinya nila yun. Pero hindi nila linya. Diba? O mag-isip ka. Walang masama, aanhin natin yung linya natin, pamilya naghihirap. Di baguhin mo linya mo. Di ba? Nilinya mo nga, chismis ka ng chismis araw-araw. Di ba? Yan ba pangarap mo? Pag lumaki ka, mag-chismis na mag-chismis? Hindi. Pero sarap na sarap ka mag-chismis. Kwento ka ng kwento dyan sa kapitbahay mo. Pero kahit piso, wala kang kinikita. Marami lang nabubuisit, nagagalit sa'yo. I-chismis mo, First Vita Plus, may internet Kahit nasa bahay ka, chismis mo, First Vita Plus. Ayan pumupunta ka ng pitbahay mo. Kaysa mag-chismis ka ng buhay ng may buhay, tulungan mong lumusog. Tulungan mo na merong First Vita Plus na hindi lang lulusog, gaganda buhay, mababago buhay. Alam mo, pag marami ka nang natutulungan sa kalusugan at marami ka nang natulungan sa pagbabago ng buhay, makikita mo sarili mo. Kung 30 years ka, 20 years kang nag-chismis sa First Vita Plus, 5 taon mo lang ikikwento to, ay maniwala ka, katulad ng mga kasama ko, katulad ko, nakabili ng bahay, nakabili ng mga sasakyan, nakabili ng lupa, at ang good news, nagkaroon ng savings. Salamat po sa Diyos. Okay? Sana po, naintindihan po natin. Yan, So, sino ba ako? Nag-decide wag mag-aral, grade 6. Di ba, ma-challenge ka sa akin? Elementary ako Di ba, canteen boy ako dati Di ba, bigiri boy ako dati. Ma-challenge ka. Di ba, dati lang akong basuriro. Di ba, ma-challenge ka kapatid. Di ba, nag-try lang ako mag-apply dati sa Asia Brewery. Yung boss ko, si Apply Emilia Marquez, na ngayon kasama ko na milyonaryo na rin dito. Diba? Dating negative, takot dahil manager nga, mayabang, ma-pride, maarte, yan, dahil manager nga computer engineering. Kaya lang, nagulat siya sa akin. Diba? Sa tagal niya sa trabaho, ako, sandali lang na panahon. 5 taon lang ako dito sa First Vita Plus, nagulat siya sa akin. Bakit? Yung meron ako, wala siya. Pero matalino siya. Yung meron ako, wala siya, pero magaling siya. Yung meron ako, wala siya, pero tapos siya ng pag-aaral. No choice siya ngayon, kundi mag-First Vita Plus siya. Bakit?
gusto niya rin mabago buhay niya eh. Aanin niya yung kurso niya. Diba? Aanin niya yung yabang niya, aanin niya yung pride niya. Kung ang buhay ng pamilya naghihirap naman, yung gusto niya, hindi niya naman nakukuha doon sa trabaho niya. Diba? O parang ikaw ngayon na nakikinig. Aanhin mo, kapatid. Yung aanhin mo, no, yung gusto mong trabaho. Yung buhay na gusto mo sa sarili mo, sa pamilya mo, hindi mo naman nakukuha dyan sa trabaho mo. Mag-isip ka. Huwag mong ipagpilit, baka 10 taon ka na dyan. Baka 20 years ka na dyan. Baka 30 years ka na. Huwag mong pilitin na ulitin, dahil kahit ulitin mo at inuulit-ulit mo lang yung ginagawa mo, inuulit-ulit mo lang yung trabaho mo, inuulit-ulit mo lang yung galing, inuulit-ulit mo lang yung diskarte mo, natural kung matalino kang mag-isip, inulit-ulit mo lang naman, wala ka namang binago, natural yung resulta mo, ulit-ulit lang din. Kaya dapat wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon mahirap ang buhay ng pamilya. Huwag magtaka, di ba? Nasa ating pag-iisip ang sistema kung bakit ang pamilya nahihirapan. Diba? Ulit-ulit ang ginagawa, ulit-ulit ang buhay. Magpapalit na magpapalit ang taon, pero ang buhay ng pamilya mahirap pa rin yan. Diba? Napansin mo, yung mukha kumulubot, tumanda, yung edad lumalaki, pero ang buhay, tingnan mo bulsa. Hanggang ngayon wala pa rin ipon. Mahirap pa rin ang pamilya. Kung mag-isip lang, diba? Walang mawawala sa'yo. Dati ang lit-lit ang sweldo ko sa Asia Brewery. 7,000, 8,000 O ngayon, salamat sa Diyos. Bakit? Diba? Yung kinikita mo ngayon, 7 taon, 1 buwan ko na lang. Yung 3 buwan mo, 1 araw ko na lang. Salamat sa Diyos. Ano sikreto ko? Nag-iisa ka, galing mo sa trabaho mo, ikaw lang mag-isa. Diba? Kikita ka pag papasok ka. Pag hindi ka pumasok, wala kang kita. Ako ngayon, no? Nandito, nagsasalita lang, Salamat sa Diyos. Bakit? Minsan kong pinaghirapan ang mga taong nakasama ko. Minsan kong ginaid, minsan kong tinuturuan. Awa talo na tulong ng Diyos. Yung dating ako nag-iisa, ang laki ng grupo ko ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa iba't ibang bansa. Kaya yung kinikita mong 7 taon, no? Ako, 1 buwan ko na lang kinikita yan. Yung pinagpapaguran mo ng 7 hanggang 8 taon. Yung pagpapaguran mo ng 3 buwan, 1 araw ko na lang. Diba? Salamat sa Diyos dahil my first Vita Plus. Ayan. Diba? So, sana ma-challenge ka. Dati lang naman ako may sakit. Nangarap na bago buhay. Kung kaya ko, kaya mo rin. Anong kaya ko na hindi mo magagawa? Grade 6 ako, high school ka. Grade 6 ako, college graduate ka. Ang laki-laki mo ng katawan mo, ako ang liit ko Diba? Pero ang laki ng sweldo ko. Diba? Mag-isip ka. Baba mo pride mo. Mag-humble down ka. Dahil pag ginawa mo yan, umpisa na yan ng pagbabago ng buhay ng pamilya mo. Nangarap lang ako makabuo ng grupo. Bakit? Nakita ko kasi lahat ng mayaman may grupo. Lahat ng mahirap walang grupo, nag-iisa nagtatrabaho. Kaya lang pinag-aralan ko paano ako magka-grupo, mahirap lang ako. Papasok ako sa politika, hindi ako pwede, wala akong pera, hindi ako kilala. Para magkaroon ako ng grupo, instant. Diba? Magtatayo ako ng building. Bahay nga dahil mahirap buhay, wala nga pambili. Anong gagawin ko? Diba? Nangungupahan nga lang dati. Diba? Papasok ako sa fraternity, ako maging founder. Ako magiging leader ng fraternity. Ano naman ibubuga ko? Diba? Sa liit-liit kong tao, hindi naman ako sundalo, hindi naman ako general. Diba? Hindi naman ako kilalang tao na para gumawa ng samahan. Na para magkaroon ako ng malaking samahan. Diba? Kaya walang mangyayari. Hindi ko kaya maging investor, hindi ko kayang maging Lusyutan, hindi ko kayang maging Henry C. Para magtayo ng mga SM, para magkaroon ng 1,000 employee. Diba?
na sa bawat empleyado, kapatid, nagtatrabaho sa'yo, doon ka kumikita. Wala akong pambiling makina na milyon-milyon, daang milyon para tumakbo ang isang negosyo na itatatag. Wala akong ganun. Kaya kung ikaw meron kang ganun, huwag kang sumali sa network marketing. Pero kung wala ka, katulad ko, abay, wala ka ng choice. Hinahamon kita. No? Bukod sa networking at First Vita Plus, maliit ang puhunan habang gayahin ka, no? Ng mga tao sa buong mundo. Lalo kang yayaman maliban sa networking at First Vita Plus. Ano? Sipin mo, maliit puhunan, pangkalusugan, gayahin ka ng buong mundo, yayaman ka. Diba? Ang malupit, pag ginaya ka, syempre may sistema tayo, Oracle system. Diba? May sistema, magsisimula ka ikaw mag-isa, tapos magkakaroon ka ng dalawa, maging tatlo na kayo. Tapos indeed, dadami ka. Ang masarap, Luzon, Visayas, Mindanao, dadami tao mo, wala kang pasweldo kahit isa. Diba? Dapat maisip mo to. Bakit? No? Kung nag-iisip ka na hindi sumali, kikita ka ba dyan? Nag-iisip ka na huwag kang sumali dahil natatakot ka. Yung takot mo, kikita ka ba dyan? Yung duda, takot mo, yayaman ka. Madadagdagan ba ang income mo dyan? Diba? Sige, matakot ka na lang, magduda ka na lang. Kung yayaman ka sa duda mo, kung yayaman ka sa takot mo, kung hindi ka naman, kapatid, yayaman sa duda at takot mo, mas maganda maniwala ka na lang. Dahil po, ang katotohanan, kung sino po ang naniniwala, siya lamang ang pinagpapala. Siya lang ang makakatanggap ng biyaya. Bakit? Siya lang naman ang sumusubok yung takot ba, susubok yun? Duwag yun. Diba? Yung duda ba, susubok yun? Diba? Sigurista yun. Duda nga Diba? Kaya kahit anong dasal mo, kahit anong hingi ka ng hingi, no? Doon sa makapangyarihan sa lahat, bigay siya ng bigay, takot ka, duda ka, wala kang makukuha. Wala kang mapupulot. Bakit? Duda ka nga, takot ka sa tuwing nagbibigay siya. May gagamiting tao, may gagamiting instrumento katulad nitong First Vita Plus. May gagamiting sistema katulad ngayon. No? Yung pinag-uusapan natin, takot ka, duda ka. Sa tingin mo, sasali ka? Hindi ka sasali. Diba? Kaya alisin mo na yung takot at duda mo. Dahil pag inalis mo yan, ito na ang pasimula ng pagbabago ng buhay mo. Hindi ka nga natakot bumili ng TV. Hindi ka nga natakot bumili ka ng sopa. Hindi ka nga natakot bumili ka ng rep. Hindi ka nga natakot, kapatid, bumili ka ng cellphone na pag binili mo sa halagang 10,000, 20,000, wala kang negosyo, wala kang kalusugan, 5 taon sira, wala kang napala. Wala kang negosyo, walang pangakong yayaman ka. Halos lahat ng sahod mo mula nung bata ka hanggang ngayon, diba? Ginastos mo ng ginastos na walang pangakong pag-asenso. Sana, kapatid, no? Ayoko isipin na parang sugal diba? Isipin natin na parang itong sugal, tumaya ka, itaya ka nga ng taya Ang dami mong pinagagastusan, walang pangakong pangkalusugan. Diba? Walang pangakong pangkabuhayan, walang pangakong yayaman ka. Pero sumusagal ka, bili ka ng bili. Diba? Eto, lulusog pamilya mo, kikita ka. Diba? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot tumaya. No? Hindi to sugal. No? Huwag kang matakot na itaya mo yung pera mo. Naintindihan? Huwag kang matakot. Dito, lulusog ang pamilya, lalo na ngayon, kailangan nyo. Itatago mo yung pera mo. Anong mapapala mo dyan sa pera mo? Diba? Mas kailangan natin ngayon na lumusog ang pamilya. Diba? At ang maganda, pagkatapos nitong coronavirus na ito, pagkatapos nito ito maganda. No? Meron ka nang uumpisahan na negosyo.
Isipin mo, nakainom ka na ng produkto habang lumalaganap yung virus, napalakas mo yung resistensya mo. Ang good news, pagkatapos nito may benepisyo. Hahatawin natin ang negosyo, pwede kang yumaman, pwedeng mabago ang buhay ng pamilya mo. Yun lang, maraming salamat sa Diyos. At great morning po sa ating lahat. At sa mga aking mga tagapakinig palagi, lalo na doon sa YouTube. Okay, so nakikiusap po ako. Sana po isubscribe nyo po yung aking pong channel. Kasi po everyday, so gumagawa po ako ng video motivation. At least kapatid, updated ka lang. No? So para ma-update ka, i-click mo yung notification bell para every time na mag-a-upload ako, laging lalabas yun sa screen ng iyong cellphone. No? So yun lang, maraming salamat sa Diyos. Samahan nawa ang bawat isa po sa atin. At magandang araw po sa ating lahat. Okay? Kung meron kayong katanungan po, so pwede niyo po akong tanungin live. Sasagot po ako ng live. So ngayon po. Yun lang, and great morning. Maraming salamat.